Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mga kapuso, sa isang pirasong tsokolate ay magsisimula ang forever ng dalawang tao. Kaya nga kayang maging kasing tamis ng tsokolate ang pag-iibigan ng dalawang bida sa ating kwento. May chocolate ka ba sa iyong cabinet o sa iyong bag o sa ref na malapit sa iyo? Kunin mo na yan para gawing dessert para sa matamis nating kwentuhan ngayong araw at sabay-sabay tayong mangarap na balang araw ang kwento nila ay maging kasing tamis ng kwentong niluluto sa atin ng Diyos. Atin na itong pakinggan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, habang namamalengke ako ng pang-isang linggong supply namin ng pamilya ko, ay napadako ang aking mga mata sa isang candy shop sa kanto. Maraming tao ang nagkukumpul-kumpul dito. Karamihan ay mga kabataan na nahihilig sa mga matatamis o kaya naman ay nahihilig na iregalo sa kanilang mga nililigawan. Napangiti ako. Naglakad patungo dito. Tulad ng mga taong nandito ay mahilig din ako sa mga sweets. Mahilig ako papadudod sa tsokolate. Lumingon-lingon ako sa mga estante at nagbabaka sakaling nandito ang paborito ko at hindi nga ako nabigo. Nandito ang choknut na gusto ko. Paboritong tsokolate ng mga kaedad kong lumagpas na sa kalendaryo ang edad. Walang masyadong pumapansin dito. Naunawaan ko naman sila dahil halos kabataan ang mga nandito. Mas pinipili ang galing abroad na mga chocolates pero hindi ko ipagpapalit ang nakamulatang kong tsokolate na ito. Hindi lang dahil sa ito ang nakamulatang kong panlasa, kundi dahil dito nagsimula ang love story ko. Ako nga pala si Aling Alicia. Ikikwento ko sa inyo ang tamis ng pag-iibigan namin ng asawa kong si Julio o si Mr. J na mas pinatamis palalo ng tsokolating ito. 1992 Papa Dudut. Ito ang taong kailanman ay hindi ko makakalimutan dahil dito ko nakilala si Julio, ang asawa ko. Sa iisang university lamang po kami noon pero magkaiba ng kurso. Pero sa iisang building lamang kami pareho. Naalala ko pa, kwento niya sa akin mula noong makita raw niya ako sa isang fair namin sa school ay na love at first sight daw siya sa akin. Mula noon ay madalas na akong inaabangan niya kung saan man ako mapadaan. Pero ni minsan ay hindi siya gumawa ng paraan para makalapit sa akin dahil nasa dugo na raw nito ang pagiging torpe. Kaya naman nakontento na lamang ito sa mga ilang segundong sulyap. Madalas akong tambay sa benches mula sa fountain kung saan ay nagbabasa ako ng mga paborito kong libro habang naghihintay ng klase. At dito rin niya ako nakikitang laging may hawak na tsokolate o kung anumang matamis na kadalasan ay binibili ko sa tapat ng university namin. Hilig ko kasi talaga ang mga tsokolate lalo na sa mga panahong stress ako sa school at sa bahay. Ito ang comfort food ko at hindi ko inaasahang pati ito ay mabibigyan ng pansin ni Julio. May pakulong event ang seniors ng mga mass communication students noon at syempre nag-participate ang organization ko. Buong araw ang event na ito at halos pati ang pagtungo sa CR ay imposible sa dami ng inaasikaso. Ito na rin ang kinuhang pagkakataon ni Julio para magawa niya ang kanyang ilang buwan ng pinaplano. Nagpunta ito sa aking locker sa hallway ng 6th floor kung saan ay madalas ay walang tao unless ay kukuha ka lamang ng gamit sa mga locker namin.
Naalala ko sa kwento niya na nanginginig pa ito sa kaba at pinagpapawisan ng malapot na akala mo'y gagawa ng krimen. Walang humpay ang paglingon-lingon niya sa paligid at nagdarasal na sana ay walang makakita sa kanya. Nilabas niya mula sa bulsa ng kanyang hoodie ang isang pirasong choknat at pinilas na yellow paper. Naglabas ito ng scotch tape at saka maingat na dinikit ng choknat at papel sa locker nito. Nang makontento nga ito sa kanyang pagkakalagay at nang masiguradong hindi na malalaglag ito, ay dali-dali na itong bumaba ng hagdanan bago pa may makakita sa kanya. At sa pagkakataong ito ay napadaan siya sa floor kung saan ay andun ako at inaasikaso ang aming booth. Kapwa kami nagkatinginan sa hindi malamang kadahilanan. Tumakbo ito nang mapansin niyang napapatagal na ang tingin na naming dalawa. Nagtaka ako sa kanya at hindi ko pa siya noon kakilala at eto ang unang beses na napansin ko siya. Guwapo siya, Papa Dudut, pero halatang may pagkatorpe. Nailang na lang ako at saka nagpaalam saglit sa aking mga kasama. Gusto kong bumili ng tsokolate noon pero kailangan ko pang tumaas sa 6th floor para kunin ang aking wallet sa aking locker. Habang papataas sa 6th floor ay mahina kong hinuhuni ang kantang kaba. Masaya ako sa araw na ito at pakiramdam ko ay mas magiging masaya pa ako. Nang makarating ako sa 6th floor ay dali-dali kong tinungo ang aking locker. Akmang bubuksan ko na sana ito nang mapansin ko ang nakadikit sa harapan nito. Napakunot noo ako at lumingon sa paligid. Sino namang nag-iwan nito? Hindi naman Valentine's Day para mabigyan ako ng ganito. Nang mga oras na yon syempre, hindi ko pa alam na si Julio ang nagbigay nito. Kinuha ko ito at saka pinagmasdan. Choknat? Natawa ako sa ideyang ito ang ibinigay niya sa akin. Marami nang kumakain ito sa aming university pero ni minsan ay hindi ko pa ito natikman. Binasa ko ang nakasulat sa pilas ng yellow paper. Hi Alicia, sana magustuhan mo ito. Alam kong mahilig ka sa tsokolate kaya naisip kong bigyan ka nito. Pasensya na, ito lang ang kaya kong ibigay sa ngayon. Love, Mr. J. Napangiti ako. Mr. J? Sino siya? Inulit kong basahin ang sulat niya at nagbabaka sakaling makilala ko ang sulat niya. At baka isa lang pala siya sa mga kaklase ko. Pero lahat ng kaklase kong mga lalaki ay hindi kagandahan ng sulat. Pero itong si Mr. J, ang linis. Nakakahiyang itapat ang penmanship ko sa kanya. Binuksan ko ang aking locker at nilagay ko sa loob ang yellow paper na ito. Kailangan ko pa ng masusing pag-iimbestiga. Kinuha ko na rin ang aking wallet para ituloy ang plano kong bumili ng tsokolate. Pero napatigil ako nang makita kong muli ang choknat sa kamay ko. Napangiti at tumingin muli ako sa paligid. Binuksan ko ito at saka dahan-dahang nilagay sa aking bibig. May kalambutan nito at nakakatakot na baka madurog ito at mahulog lang sa sahig kung hindi ko dadahan-dahaning kainin. Dahan-dahan kong ginuya at unti-unti ay napangiti ako, Papa Dudut. Masarap pala ito. Nang matunaw ito sa aking bibig ay saka ko muling binuksan ang aking locker. Binalik ko na ang aking wallet, hindi ko na kailangang bumili pa ng tsokolate. Nakakontento na ako sa bigay ni Mr. J. Oh, bakit ang lapad ng ngiti mo dyan, te? Wala. Sus, umamin ka nga. Matagal na kitang kakilala. At hindi ka basta-basta ngumiti ng ganyan kung walang malalim na dahilan, te. May nag-iwan kasi ng note, chocolate sa locker ko. Di ko alam kung sino pero Mr. J ang nakasulat. Iba siya, oh. May secret admirer.
Iba rin talaga ang ganda mo, ha? Pero may idea ka ba kung sino yung Mr. J na yan? Wala nga eh. Alam mo namang walang katao-tao madalas dito sa 6th floor. Yan mo. Mahuhuli mo rin yan. Sigurado akong yan palang ang simula ng pagbibigay niya ng ganyan. Pero nako ha, sana naman sa susunod medyo i-level up naman natin yung tsokolate. Galing Tatay naman sana yan. Uy, masarap naman yung chocolate ah. Saka, estudyante pa lang siya. Walang budget. Malay mo, kapag nakagraduate na siya at maging kaming dalawa na, mas upgrade na yung ibibigay niya. Ay! Iba si ate, advance mag-isip. Hindi mo pa nga kilala kung sino nagbigay niyan sa'yo. Iniisip mo na agad na magiging kayo? Totoo ba? Di ka rin naman masyadong nag-iisip sa future, no? Malay mo lang naman, diba? Di naman masamang isipin yun, no? Oo. Hindi naman talaga masamang advance ka mag-isip. Pero ang tanong ko sa'yo, paano kung kahindik-hindik pala ang itsura niya? Lumipas ang ilang linggo at naging tuloy-tuloy pa rin ang pag-iiwan ni Mr. J ng chocolate at ng notes. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya mahuli-huli. Marahil ay alam na niya ang schedule ko kaya natsitsyempo niya na inilalagay ang mga ito kung kailan may klase ako. Hindi ko na rin masyadong pinipiga ang utak ko kung sino nga ba itong si Mr. J. Marami na akong iniisip na problema sa school kaya hindi ko na lang e-estresin ang sarili ko para malaman kung sino nga ba siya. Hahayaan ko na lamang na ganito ang setup naming dalawa. Mas nakaka-excite at kahit papaano ay nawawala ang problema ko sa dami ng mga schoolworks na meron ako. Hindi na ko kumpleto ang araw ko kapag hindi ako nakakatanggap ng chocolate at ng mga notes na galing sa kanya. At kahit pa nga sobrang hirap na ng legs ko na umakyat at baba ng hagdanan papunta ng 6th floor ay ayos lang sa akin kasi alam ko na may bago akong aabangan sa locker ko. Papadudot, bukod nga sa best friend kong si Marie ay nakwento ko na rin ang pangyayaring ito sa ibang mga kaibigan ko. Pati sila ay nakikisalo sa kilig na nararamdaman ko. Hindi raw lahat ng lalaki ay gagawa ng ganito kung hindi talaga interesado at hindi seryoso sa isang babae. Kasama ko na rin silang nagmatsyag ng bawat lalaking makakasalubong namin sa pag-asang malaman namin kung sino sa kanila si Mr. J. Pero bigo kami. Hindi gumagana ang instinct namin sa pagkakataong ito. Pero ayos lang. Ang misteryo sa pagkatao ni Mr. J ang dahilan kung bakit mas nakaka-excite na wag mo nang alamin kung sino siya. Pero sa bawat gabi, nahihiga ako sa aking kama at pagmamasdan ng box ng sapatos kung saan na nilalagay ko ang mga sulat at wrapper ng chocolate, ay napapaisip na rin ako. Sino ba talaga siya at bakit ako ang nagustuhan niya? Wow! Ang laking chocolate naman yan. Loka! Portrait yan! Hindi pwedeng mag-joke, be? Grabe to. Sino nagbigay? Don't tell me si Mr. J na naman yan. Ibang pag-level up yan, ha? O siya nga. Asan yung chocolate ko rito? Ay, iba talaga siya. Ginawan ka na nga ng portrait, ating. Pero yung mamisong chocolate pa rin talaga ang hanap natin, ano? Hindi naman. Nasanay lang talaga. Ay, alam mo, te. Iba ang aura mo dyan. Ang ganda mo. Halatang pinaghirapan. Iba ang ganda mo dyan, te. Ay, nako, kung ako sa'yo. Hanapin mo na yung Mr. J na yan. At tanungin mo kung may kapatid pa yan na lalaki na ganyang mag-effort para naman maireto mo na sa akin, ano? Puro ka biro, Marie. Seryoso naman ako, ha? Kung sino man niyang Mr. J na yan, ramdam ko yung hirap niyang gawin niyang portrait na yan. So, ibig sabihin, gusto ka niya talaga. Oops! Correction! Gustong gusto ka niya.
Habang nag-uusap kami ni Marie sa locker room ay hindi namin napansin na nakatago lang pala si Mr. J o si Julio sa sulok at pinagmamasdan ako. Kwento pa nga ni Julio, nung araw na yon, sabi niya ay wala raw siyang kasing saya nang makita niyang nakangiti akong pinagmamasdan ng ginawa niyang portrait ko. Sabi pa niya, pinagsikapan daw niyang pagandahin ito kahit sa cheap drawing paper lang niya ito na ilapat. Natatawa nga ako at humingi pa siya ng sorry kung hindi magandang papel ang ginamit niya. Wala namang kaso sa akin yon kung anumang papel ang gamitin niya. Magaling siya. Kitang-kita sa gawa niya. At kahit siguro sa butas-butas na papel niya ito gawin ay makikita pa rin ang ganda ng kanyang gawa. Magaling siya. Nakakatuwa at hindi ko kailanman naisip na may lalaki palang handang mag-effort ng ganito kahit hindi pa man siya formal na nagpapakita ng intensyong manligaw. Nang makalis na kami ni Marie sa 6th floor ay saka lamang ito lumabas sa kanyang pagkakatago at saka naupong muli sa bench at saka nilabas ang sketchbook niya. Muli na namang pinagalaw ang kanyang mga kamay at tinuloy ang pagdodrawing ng panibago kong portrait. Sa pagkakataong ito ay dumaan ang kaibigan ni Julio at nakita niya ang ginagawang sketch niya. Inasara siya nito at todo pakiusap nga si Julio na huwag sabihin sa kahit na sino ang mga nalaman niya. Nagkaintindihan silang pareho at pumayag ang kaibigan niya. Nang oras na yon ay umalis na rin silang pareho sa 6th floor bago pa may ibang makahuli sa kanya. Mas dinoble na niya ang pag-iingat matapos ng insidenteng yon. Hindi pa kasi handa si Julio na malaman ko kung sino talaga siya. Hindi pa niya alam kung paano ako pakikiharapan at kung ano ang tamang salita na kailangan niyang ilabas sa kanyang bibig para maintindihan ko na totoo siya sa kanyang damdamin. Tinungo ko ang locker isang Lunes ng umaga. Naiwan ko rito ang notebook ko at kailangang madali kong kunin ito dahil magsisimula na ang aming klase nang makita kong may nakalagay na namang drawing, note at choknat na galing na naman kay Mr. J. Sa drawing ay makikita ako nakaupo sa bench malapit sa fountain at may hawak na libro at tsokolate. Ito ang madalas kong itsura sa tuwing tatambay ako sa bench na yon. So ang ibig sabihin nito, matagal na niya akong pinagmamasdan. Matagal na niya akong kilala. Bukod kasi sa drawing na ito ay nakapagbigay na rin siya ng iba pa kung saan ay dinodrawing nito kung saan ako madalas na nandun tulad ng library, 3rd floor o kaya naman ay sa kanto kung saan ay busy akong namimili ng tsokolating baong ko. Mas lalo akong naku-curious kung sino ba talaga siya. Binuksan ko ang aking locker at saka kumuha ng 1/4 na papel. Sinulat ko ang mga katagang, "Hi Mr. J, hindi ko alam kung sino ka pero salamat sa lahat ng efforts mo para mapasaya ako sa araw-araw na nagpupunta ka sa locker ko. Sana naman balang araw makilala na kita." Dinikit ko ito sa aking locker sa pag-asang makita niya ito. Pinagmasdan kong mabuti ang larawang ginuhit niya at napangiti ako. Bumaba na ako para tunguhin ang aking susunod na klase at dahil nga sa mga nangyari, nakalimutan ko nang kunin ang dapat kong kunin sa locker ko, ang notebook para sa next class ko. Saktong 7:00 ng gabi nang matapos ang klase ni Julio. Kampante siyang umakyat ng 6th floor para mag-iwan muli ng portrait ko at syempre ng choknat. Alam niyang sa mga ganitong oras ay wala na ako sa building at alam niyang wala ng tao sa 6th floor. Nang makita niya ang aking locker ay ilalagay na sana niya ang portrait ko pero nakita niyang may nakadikit ng note dito. Medyo kinabahan daw siya. May iba bang nagbigay ng note sa akin bukod sa kanya? Kinuha niya ito at napangiti, Papa Dudut. Dahil para sa kanya ang sulat kong yon. Kumuha siya ng papel sa kanyang bag at saka nagsulat. "Walang anuman, basta ikaw, natutuwa ako at nagugustuhan mo lahat ng bigay ko.
Huwag kang mag-alala. Hindi matatapos ang pagbibigay ko sa'yo ng choknat dahil alam kong nagiging paborito mo na ito. Nang makontento siya sa kanyang sulat ay sa kanya dinikit ito sa harapan ng aking locker. Kasama ng kanyang drawing at 3 piraso ng choknat. Maaga akong pumasok sa school hindi dahil may kailangan pang gawin sa aking mga klase, kundi dahil excited na akong malaman kung nakasagot na ba si Mr. J sa aking sulat kahapon. Nang makataas na ako sa 6th floor ay lumapad ang aking pagkakangiti at nawala ang pagod ko sa pag-akyat nang makita ko ang kanyang naging sagot sa sulat ko. Kinuha at pinagmasdan kong muli ang bagong drawing nito sa akin. Nakakatuwa talaga, Papa Dudut. Maingat ko itong tinupi at nilagay sa aking notebook para maiuwi na mamaya at maisama na sa aking mga koleksyon na bigay ni Mr. J. Nag-iwan akong muli ng maiksing sulat sa locker ko. Eto na siguro ang magiging siste namin. Sa ganitoong paraan, Papa Dudut, magkakaroon kami ng komunikasyon. Pero bago ko man idikit ito sa aking locker ay narinig ko na ang kantiyawan ni na Marie at iba kong mga kaibigan. Kinuha nila ang sulat ko at saka malakas na binasa at tinuloy pa rin ang kantiyawan. Tinawag pa nila akong baduy at sobrang lola dahil ganito raw ang ginagawa naming dalawa ni Mr. J. Kibit-balikat na lamang ako sa mga pang-aasar nila, Papa Dudut. Basta ako, masayang masaya. Sa mga sumunod na araw ay tuloy-tuloy pa rin ang aming sulatang dalawa. Kung dati, maiiksi lang at puro pasasalamat lang ang ginagawa namin, ngayon naman ay humaba na ang usapan na tipong isang buong yellow paper na ang nagagamit namin. Para kaming magkasintahan na magkalayo ng lugar kaya nagkakasulatan. Natatawa na lang ako pero nagustuhan ko ito dahil bukod sa kaibigan kong si Marie ay may napagsasabihan na rin ako ng mga nangyayari sa akin at kung ano man yung nararamdaman ko. Araw-araw bago ako umuwi sa bahay ay nag-iiwan ako ng sulat at kinabukasan ay may sagot na kaagad. Marami na kaming napag-usapan, Papa Dudut. Alam na rin namin ang gusto at ang ayaw ng bawat isa. Nakakatuwa kasi pareho kaming nahilig noong mga bata pa lamang kami na manood ng student canteen at kung ano-ano pang mga 80s na palabas sa telebisyon. Pati ang paborito kong kantang Kaba ni Tenten Muñoz ay gusto rin niya. Sabi nga niya, crush pa niya ito dahil mahilig siya sa Chinita. Nang sinabi nga niya ito ay natuwa ako dahil Chinita ako. At noong sumunod na araw, nilagay nito sa locker ko ang isang tape kung saan ay nakarecord ang kantang Kaba at may kasama pa itong lyrics at chords na maingat niyang sinulat sa mabangon na pink na stationery paper. Ibang effort na naman ito. Malinis ang pagkakarecord mula sa radyo ng kantang ito. Nasabi ko kasi sa kanya, Papa Dudut, na wala pa akong kopya ng kantang ito. Humingi pa siya ng pasensya dahil nirecord niya lamang ito. Hindi pa raw niya kayang bumili ng mismong tape ng kantang ito. Pero pinangako niya kapag may budget na siya ay bibili siya ng tape ng mga kanta ni Tenten. Nang makauwi na ako ng bahay ay agad akong nagkulong sa kwarto at nilagay sa radyo ang tape na gawa ni Mr. J. Nahiga ako sa kama at saka sinabayan ng kantang Kaba. Kinabukasan, Papa Dudut, ay excited akong mabasa ang sagot niya sa aking pasasalamat sa ibinigay niyang tape. Marami pa akong ibang sinabi rito pero nang makarating ako sa 6th floor ay nadismaya ako nang walang nakadikit na papel o kahit na isang choknat dito. Tumingin ako sa sahig at nagbabaka sakaling nahulog lang pero wala, Papa Dudut. Chinek ko na rin ang tuktok ng locker pero wala. Pati ang ibang locker na katabi ng sa akin ay tinignan ko pero wala kahit na anong sulat mula kay Mr. J. Aaminin ko na nakaramdam ako ng lungkot pero mas nangingibabaw ang pag-aalala. May nangyari nga kaya sa kanya na masama
Wag naman sana. Hindi ko na kinuha pa ang sulat ko doon. Umaasa akong mababasa pa niya ito kung sakali mang umakyat ito anumang oras ngayong araw. Nagdagdag din ako ng maiksing note at kinumusta siya kung ayos lang ba siya. Pero noong bumalik ako doon matapos ang mga klase ko ay nadismaya akong muli nang makita kong hindi man lang nagalaw ang mga iniwang kong sulat. Muli ako nagdagdag pa ng isang sulat at nagbabaka sakaling mamayang gabi ay mabasa niya ito, pero kinabukasan, pagpasok ko, wala pa rin nagagalaw sa mga sulat ko at higit sa lahat ay wala pa rin itong sagot. Sa mga sumunod na araw ay ganoon pa rin ang mga nangyari. Walang kahit na anong sulat mula sa kanya. Hanggang isang araw, tumigil na akong magsulat at tinanggal na ang mga nakaraang sulat kong nakadikit doon. Mahigit isang linggo nang wala kaming komunikasyon ni Mr. J at aaminin ko, Papa Dudut, na nami-miss ko na siya. Iniwan na ba niya ako sa ere? Ang totoong dahilan kung bakit hindi nagpaparamdam si Mr. J o si Julio ay dahil naging busy ito sa exhibit ng final requirement nila bago graduate. Kailangan niyang ayusin yon para makagraduate na siya. Sari-saring artworks ang kailangan niyang maiayos at maisama sa exhibit. Yon ang naging dahilan kung bakit hindi siya nakakaakyat sa 6th floor para sumagot sa mga sulat ko. Sa kabilang building kasi ang gagawing exhibit nila kaya halos buong araw ay nandun siya. Wala na siyang oras para tumawid pa sa main building namin. Alam niyang nagtatampo na ako pero mas priority niya ang makapagtapos ngayon. Marami siyang pangarap sa buhay. At isa na roon ang mabigyan ako ng magandang buhay kapag nagkalakas na siya ng loob na ligawan ako sa personal. Dinarasal na lamang niya na sana ay hindi ako magbago at maunawaan ko ang kalagayan niya kahit na hindi ko pa alam ang totoong nangyayari sa kanya sa ngayon. Dumaan ang mga araw at umiwas na ako magtungo sa aking locker. Kinuha ko na ang lahat ng kailangan ko doon at tsinaga ko na lamang ang magbaon ng malaking bag para mailagay lahat ng mga gamit ko doon. Para hindi na ako kailangan pang umakyat sa 6th floor kasi nasasaktan lang ako kapag wala akong nakikitang anumang sulat o choknat na galing kay Mr. J. Naging busy na rin ako sa aking pag-aaral dahil finals na. Mabuti na lamang at ganito ako kabisi ngayon para hindi ko na pinapagod ang utak ko sa kakaisip kung bakit hindi na nagpaparamdam pa si Mr. J. Kung talagang hanggang doon na lamang kami, tatanggapin ko na lang. Total ay graduate na rin ako at makakalimutan ko na rin siya. Ilang linggo na lang at aalis na ako sa university na yon at gagawing isang magandang alaala ang minsang pagkakakilala naming dalawa ni Mr. J. Hello? Hello, Alicia. Ready ka na ba mamaya? Pakidala yung tape recorder mo ha, at saka yung notes sa journalism. Pakidala kasi hiniram ni Jen yung akin eh. Anong ready ako? Para saan? OMG, Alicia! Nakalimutan mo na? Ngayong araw tayo magko-cover sa exhibit ng mga fine arts students sa kabilang building, diba? Ngayon na ba yun? Hala! Nakalimutan ko! Bigyan mo ako ng isang oras. Mag-ahis lang ako. Yan kasi. Yan ang napapala mo kakaisip kung bakit iniwan ka sa ere ni Mr. J. Ewan ko sa'yo. Dalian mo ha? Oo na. Mag-ahis na. Kailangan pa bang mang-asar? Hindi naman. Medyo bothered lang kasi ako sa lungkot mo mula nung humintong nagsulat sa'yo si Mr. J na yan. Ayos ka na ba? Oo naman. Mag-ahis na ako. Ang sabi ko, ayos ka na ba? As in, ayos na ba ang feelings mo ngayon? Oo naman. O sige na, mag-ayos na ako. O sige, mag-ayos ka na. Isama mo na rin ayusin yung feelings mo ha. Bye! Marami ng tao nang makarating siya sa kabilang building nila. Na-late siya dahil na rin sa tindi ng traffic.
Nagsimula na siyang gumawa ng balita tungkol sa exhibit na ito kahit wala pa si Marie. Kailangang matapos niya ito ngayong araw dahil kailangan pa niyang mag-review para sa exams nila next week. Lumibot-libot na siya at pinagmasdan ang bawat artwork sa exhibit na ito. Muli na naman akong nalungkot dahil naalala ko ang mga gawang portraits ni Mr. J para sa akin. Mga drawing na hindi ko na mararanasan pang muli. Akmang isasara ko na sana ang notebook ko at hihintay na lang si Marie para ituloy ang gawa ko nang makita ko mula sa gitna ang isang pamilyar na gawa. Dahan-dahan akong lumapit at nang pagmasdan ko ito, sa malapitan ay nakita ko ang sarili ko. Nakita ko ang mukha ko. Ako ito. Tinitigan ko ang portrait na ito at umaasang namamalik mata lamang ako pero hindi. Ako nga ito. Sino naman ang gagawa nito? Sinipat kong mabuti ang portrait sa dulong kanan. Nakita ko ang salitang Choknat. Lumakas ang kabog ng aking dibdib. Nanlaki ang aking mga mata. Si Mr. J kasi ang gumawa nitong portrait na ito. O baka naman nagkakamali lang ako. Baka humanga lang sa akin at ako ang naisip niyang gawing portrait. Pero hindi. Malakas ang kutob kong si Mr. J ito pero nasan siya? Hindi ko na alam kung ano pa ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Matutuwa ba ako dahil alam kong nasa paligid lang si Mr. J at maaari ko na siyang makilala? Pero paano kapag nakilala ko na siya ng personal? Ano ang sasabihin ko o sasabihin niya? May masasabi kaya kami sa isa't isa gayong isang linggo na kaming walang paramdam? May karapatan ba akong kumprontahin siya kung sakaling magkaharap na kami? Magawa ko bang tanungin sa kanya kung bakit din hindi siya nagparamdam? Sino ba ako para tanungin yon? Ang daming tanong sa isipan ko na gusto kong mabigyan ng kasagutan pero mangyayari lamang yon kung makakaharap ko siya. Pero kung nakaharap ko siya, makapagsalita pa nga kaya siya? Lumingon-lingon ako at umaasang makikita ko siya kung sino man siya. Pilit kong hinahagilap ang mukha niya sa maraming taong nandun kahit na alam kong imposible ko siyang makita. Dahil hindi ko naman alam kung ano ang itsura niya. Nang makita ko ang isang lalaki na nagbabantay ng exhibit ay nilapitan ko ito at tinanong kung kilala ba nito ang gumawa ng portrait ko. Tinuro nito ang isang lalaki sa kaliwang parte ng exhibit. Nakatalikod ito at halatang busy sa mga hawak niyang papel. Kabado akong lumapit sa kanya, Papa Dudut. May mga salitang kumalat na sa isipan ko. Mga salitang hindi ko alam kung paano bubuuin para sabihin ang isang bagsakan kay Mr. J. Nang makalapit na ako sa kanya ay hindi pa rin natanggal ang panginginig ko pero nagawa ko pa rin siyang kalabitin. Nang mapaharap ito sa akin ay kapwa kami nagulat. Nakatitig ito sa akin at alam kong siya yon dahil siya lang naman siguro ang lalaking titingin sa akin ang buong paghanga. Alicia? Gulat niyang sambit sa aking pangalan. Ako nga. Ako nga, Mr. J. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagkaharap na kami sa wakas ng lalaking halos isang taon ding nagdidikit ng mga notes, drawings at choknat sa aking locker. Sa wakas ay nakilala ko na rin ang lalaking araw-araw na pinapaalala sa akin kung gaano ako kahalaga at kaganda. Sa wakas ay nakilala ko na rin ang lalaking dahilan kung bakit unti-unti ay nagiging totoo na nga ang mga ngiti ko. Sa wakas ay nakilala ko na rin siya. Ang lalaking kahit sa simpleng choknat ay napaibig ako ng totoo. Hi Mr. J, asan ang choknat ko? Ito ang mga nasambit ko imbes na mga sari-saring tanong sa kung bakit hindi siya nagparamdam pa. Nagulat na lamang ako nang maglabas ito ng 3 pirasong choknat na durog na sa kanyang bulsa at inabot sa akin.
Pagpasensyahan mo na kung durog na yung mga yan ha. Kanina pa kasing umaga yan sa bulsa ko. Idadala ko sana sa locker mo pero naunahan mo ako dito. Pasensya na pala kung agad kong pinutol ang kanyang sana ay eksplanasyon kung bakit hindi ito nagparamdam. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko na napigilan pa ang aking nararamdaman at wala na akong pakialam kung naghihiyawan ang mga tao sa aming paligid. Wala na rin akong pakialam kung puno na ng tuksuhan sa amin. Masaya ako at masayang masaya dahil nakilala ko na nga siya. Nakilala ko na ang lalaking nagpaibig sa akin sa Choknat. Nakilala ko na ang lalaking nagpaibig sa akin. 1998 nang magpakasal kami ng secret admirer ko na si Mr. J o si Julio sa totoong buhay. Hanggang ngayon ay may sulat at Choknat pa rin akong natatanggap sa kanya. Pero imbis na sa locker niya ilagay, sa ref na lang namin kung saan ay nababasa rin ang dalawang anak naming babae. Gusto kasi ni Julio na maging consistent sa akin at higit sa lahat ay gusto ni Julio na makita ng mga anak namin ang sobrang pagmamahal niya sa akin. Para balang araw kapag nasa tamang edad na sila, alam na nila kung paano dapat mahalin at tratuhin ang lalaking pipiliin nila at pipiliin sila. Walang araw na hindi ko naramdaman kung gaano ako kaswerte na nakilala ko ang naging kabiyak ko na katulad ni Julio. Kulang ang araw ng pasasalamat sa itaas dahil hinayaan niyang makilala ko si Julio, ang lalaking nagturo sa akin ng tamang pagmamahal. At nagturo sa akin kung paano nga ba dapat minamahal. Sana sa lahat ng mga kabataang nakarinig ng aming kwento ay maging inspirasyon niyo sana kami sa pagpili ng taong mamahalin. Sana pinagdarasal ko na balang araw ay mahanap niyo rin ang magbibigay ng tamis sa buhay ninyo. Para hindi na kayo #walang forever sa mga nababasa ko sa Facebook status ninyo. May darating para sa inyo. Iba man ang maging kwento ninyo sa amin pero alam kong magbubunga ito ng matamis na samahan at pagmamahalan. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbasa ng matamis kong kwento at matamis na kwento namin ng asawa kong si Julio. Nagmamahal ang inyong kapuso, Alicia. Ano nga bang magiging hashtag natin for today? Nako, #forever. Totoo naman kasing may matamis na forever para sa lahat ng mga naniniwala sa pag-ibig. Para sa lahat ng naniniwala na balang araw, kapag tama na ang oras at panahon ay ibibigay sa iyo ng Diyos ang niluto niyang minatamis na love story mo. Sa ngayon marahil ay hindi pa yon matitikman. Pero konting hintay na lang. Hindi natin alam baka nakasalang na sa kanyang kawali ang twist sa love story mo. Konting hintay lang, konting bawas lang ng lasang ampalaya sa ugali. At balang araw ay makikilala mo rin siya at balang araw malalasahan mo ang kasing tamis ng Choknat na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi mo na pagsasawaan. Isang pag-ibig na para sa iyo lamang. Ang kwentong inyong napakinggan mga kapuso ay sa direksyon ni Gremaline Umali. Ang theme song naman namin ay kinanta ni Joe Peril, ni JB Ramos at ni Maestro Jimmy Jurado. Ito po ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories.